Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Nakakagulat, ang Malasakit Center ay isang one-stop shop na tulong pinansyal para sa mga pasyenteng hindi kayang bayaran ang kanilang hospital bills. Isinabatas ito ni Senator Bongo noong 2019 at hanggang ngayon ay libo-libo na ang natutulungan sa ating mga kapuspalad na mga kababayan. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, banat pa ni Sasro Ganda Sasot, isang controversial na vlogger, ay sinalaulad di umano ng mag-asawang Romualdez ang marami sa ating mga kababayan dahil ginagawang requirements di umano ng tingog party list ng kanyang asawa na si Yeda Marie Romualdez ang kanilang voucher upang makakuhang tulong pinansyal mula sa Malasakit Center. Malinaw pa sa sikat ng araw na ilan lamang ito sa pagpapapugi dahil sa pagbabalak ng nasabing speaker na tumakbong pangulo sa darating na presidential election. At tila pati na rin ang accomplishment ng nasabing senador ay umipal pa rin si Tambaluslos. Pero banat pa ng marami sa ating mga kababayan ay kahit anong gawin pa nilang pagpapabango ng kanilang pangalan ay hindi na di umano nila malilinlang ang ating bayan dahil marami na sa kanila ngayon ang mulat na sa katotohanan at alam na nila kung sino ang kanilang pinaniniwalaan at kung sino ang hindi. Dagdag pa nila, tigil na lamang di umano nila ang kanilang ginagawang paninira sa mga Duterte dahil hindi di umano sila magtatagumpay kasi alam na nila kung sino ang mga taong may tunay at totoong nagmamahal sa ating mahal na bayan. At yun ay walang iba kundi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang anak na kasalukuyang vice-presidente ngayon ng Pilipinas na walang iba kundi si Vice President Sara Duterte Carpio. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, epal itong speaker, lahat pinasok na, may picture pa, di naman niya trabaho. Sana mapasa ang EPAL billing, ako natulungan ng Malasakit Center. Na-stroke ako, walang referral letter sa EPAL na ito. Buhay ako, saksi. Palitan na ang speaker kasi tiwali ang takbo ng Congress at salungat sa unity team at puro pang gigipit sa former president. Saan na respeto nyo sa mga Pilipino? Ibinoto namin yan, kami nagpasahod sa inyo. Ang gobyerno ngayon walang magandang solusyon sa problema ng taong bayan. Ang inaasikaso nila kung paano pabagsakin ang mga Duterte. How I wish na si FRRD na lang ang presidente, marami pa siyang magagawang, nasayang lang ang panahon kasi nga ang pinagtutuunan nila ng pansin ang mga Duterte. Guaranteed letter daw ni Mr. and Mrs. Tambaluslos para makaabil sa libreng pagamot sa Malasakit Center ni Senator Bongo. Makapal din ang mukha ng mag-asawang ito para ibuto sa tingog party list. End quote. Talaga. Kasi sinasalaula ng mag-asawang Martin Romualdez at Yeda Marie Romualdez ang mga Pilipino. Okay? Atarantado po ng tingog party list at ni Martin Romualdez at ng kanyang asawa, mga Pilipino. Okay? At hindi po natin ito hakayaan dahil dapat doon lamang tayo sa tama. Hindi po ba? Hello sa mga nasa Canada. So, paki-share lang po. Kung gusto niyo pong malaman ang totoong proseso ng ating Malasakit Center. Okay, para malaman niyo po ang tunay na proseso ng Malasakit Center. Okay? Para hindi po kayo naloloko ng mga politiko at nagagamit para sa kanilang katarantaduhan at kaipalan at kakupalan at utang inang katigasan ng pagbumuka.
Yun lang po, no? I-share nyo po ito ng hindi po kayo nagagago. Kasi kakaibang panggagago itong ginagawa nila, no? Niloloko nila ang taong bayan. So, kung gusto nyo pong malaman ang tamang procedure sa Malasakit Center, pakishare nyo po ito at kung sino po ang gustong makaalam para hindi po sila ginagawang kinakasangkapan ng mga politikong katulad ni Martin Romualdez at ng Tingog Party List na pinapangunahan ng kanyang asawa na si Yeda Marie. Dahil isa itong kasalaulaan at panluloko sa taong bayan. Alam niyo naman po ang isyong ito ay pumutok dahil nga itong babasahin natin, no? Parang naka-deactivate na ata yung page ng Tingog Party List, pero buti na lang may nag-screenshot ng kanilang excuses tungkol doon sa kumakalat nga na meron silang papakita ko sa iyo, papakita ko. Okay, papakita ko. So, may ganyang kumakalat, 'di ba? Nakikita niyo yung kumakalat ng ganyan. Na ang ano niyan is referral barcode. Okay? Referral daw ito sa ospital. Referral. Ang referral ay ito, yung pagmumukha ng mag-asawa yung nakabalandra dun sa voucher. May Tingog Party List pa nakalagay. Isa po itong katarantaduhan. At ipapaliwanag ko lang po ito. Hintayin lang po natin ang mga naghihintay po ng ating live. Ipapaliwanag ko po kung bakit po ito ay isang katarantaduhan at isang malaking kasalaulaan. Ngayon, kung meron kayong mga kamag-anak na sa tingin nila ay dapat nilang lumapit muna sa Tingog Party List para maka-avail ng mga serbisyo ng Malasakit Center, ipakalat nyo po ito para malaman po nila ang katotohanan at para makita po nila kung paano po sila ginagago ni Martin Romualdez at ng Tingog Party List na pinangungunahan ng kanyang asawa ni si Yeda Marie. Doon lamang po tayo sa katotohanan. Tigilan po natin itong sa panluloko at pangungupal at pangsasalaula ng ating serbisyong binibigay ng gobyerno. Okay. Di ba pinakita ko sa inyo yung voucher? Okay, kumakalat na kasi yan, no? Kumakalat yung voucher na yon at yung page ng Tingog Party List Cotabato ay ipinaliwanag niya ito. Okay? So, ang sabi niya dito, ito ang paliwanag ng Tingog Party List. Naka-deactivate na ata to, no? Kasi naloka ang mga taong bayan. So, ito yung kanilang reasoning. Okay? Sabi niya, FYI, ito po ay guaranteed letter na binibigay sa mga pasyente representatives sa tuwing mga ngailangan ng tulong medikal gaya ng hospital bill, medicines, laboratories, diagnostic procedures at para sa mga dialysis patients. Libre po itong binibigay sa Tingog Center ang GL. Ano ba yung GL? Guaranteed letter na ito ay isa sa requirements ng Malasakit Center. So sabi nila, ang guaranteed letter daw na ito ay isa sa mga requirements ng Malasakit Center para maproseso at maibawas ang kanilang hospital bill. So yun ang sinabi ng page ng Tingog Party List Cotabato sa pagtatanggol ng voucher na kumakalat na yan na may pagmumuka ni Martin Romualdez at ng kanyang asawa at may nakalagay pang Tingog Party List. Naintindihan niyo yung sinasabi? Okay? Ang sinasabi nila, requirement daw yan. Okay? Isa raw ito sa requirement ng Malasakit Center para maiproseso at maibawas ang kanilang hospital bill. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Malasakit Center po ito ay nagsimula, ang patakaran ito ay nagsimula sa Davao City. Okay? Ang nangyayari dito sa Davao City, this is a one-stop shop. Okay, one-stop shop, ibig sabihin lahat ng benepisyo na pwedeng makuha mo, okay, nandiyan na sila lahat. Okay? Para kung hindi ka po pwede sa PCSO, nandiyan ang DSWD. Kung hindi pwede sa DSWD, meron pang iba. So, nandiyan lahat. Nandyan sila lahat, okay? Or pwede sila sabay-sabay para hindi mo napupuntahan bawat isang ahensya. Yan po ang idea ng Malasakit Center na isinabatas ni Senator Senator Bongo. Okay? Noong 2018, nag-open ang first Malasakit Center at nung na-elect si Senator Bongo, naisabatas ang Malasakit Center Act. Okay? Noong 2019, bilang Republic Act number 11463. Okay, Malasakit Center. Okay. Ngayon, titingnan natin, okay? Uulitin ko ang sinabi ng Tingog, ha? Kaya kita mo pinagloloko kayong mga Pilipino nito. Tigilan nila to. 'Di ba? Ang sabi niya, ang guaranteed letter daw na ibinibigay sa mga pasyente representatives sa tuwing mga ngailangan ng tulong
ay isa sa mga requirements ng Malasakit Center para maiproseso at maibawas ang kanilang hospital bill. Requirement daw yan, guaranteed letter. So pupuntahan natin yung batas. Dapat ang tingog party list, pag mag-i-explain, dapat naaayon sa batas. Hindi ba? Okay. So ito ang implementation of the medical and financial assistance to indigent and financially incapacitated patients pursuant to Republic Number 11463, also known as Malasakit Centers. Ano ito? Ito po yung implementing rules, okay, ng Malasakit Center. So pag titingnan po natin ang implementing rules, okay, ang nakalagay po dyan, kita mo, services, di ba? Okay, ito ang kailangan, no? PCO, pag ikaw ay nagkukuha ng ano sa PCSO, ayan lang ang kailangan mo. Confinement, ito pala yung mga assistance na pinoprovide. So, yung mga documentary requirements, kita nyo, documentary requirements, pag PCSO, so nasa one-stop shop ka, di ba? Pag nakikita mo yung PCSO, kailangan mo lang ng confinement or statement of account, chemotherapy, treatment protocol, hemodialysis, ganyan. Ayan lang, okay? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo kung meron kayong hinaingat komento tungkol sa At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.